Alam niyo ba na ang karaniwang buwanang sahod ng isang manggagawa sa Colombia ay katumbas lamang ng humigit kumulang 20,000 piso? Kaya naman kung sila ay magtatrabaho sa Pilipinas, sa loob lamang ng isang taon ay maaari na nilang kitain ang katumbas ng 4 o kahit 5 taon na sahod sa Colombia. Dahil dito, maraming taga-Colombia na nagpupunta sa Pilipinas para kumita ng pera ang nagsasabing nagbabago ang kanilang buhay. Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay ang karanasan ng isang babaeng taga-Colombia na kinailangang isuko ang lahat ng kanyang pangarap at magtrabaho mula sa murang edad para sa kanyang pamilya matapos maaksidente at magkaroon ng kapansanan ang kanyang ama. Mayroon siyang mga kaibigan na sinasabihan siya ng masasakit na salita tulad ng, "Naghihirap ka dahil sa mga magulang mo." Ngunit dahil sa kanyang kabutihan at katapatan, ang kanyang buhay ay lubos na nagbago nang siya ay magpunta sa Pilipinas sa mungkahi ng kanyang ama. Sinasabing matapos magtrabaho sa Pilipinas sa loob ng 3 taon, nakasalubong niya ang dating kaibigan na minsang minaliit kahit ang kanyang pamilya. Nang batiin niya ito, nagkunwari raw itong hindi siya kilala. Ano nga ba ang nangyari sa babaeng ito mula sa Colombia? Kumusta? Ang pangalan ko ay Maria. Ipinanganak ako sa isang maliit na nayon sa labas ng Medellin, Colombia, at anak ako ng isang pangkaraniwang pamilya. Hindi man kami mayaman, masaya ang aming tahanan, puno ng katapatan ng aking ama at ng init ng pagmamahal ng aking ina. Ang aking ama ay isang tekniko sa isang lokal na pabrika at ang aking ina ay isang may bahay na nag-aalaga sa akin at sa aking nakababatang kapatid. Maliit lamang ang aming bahay, ngunit ito ang aming kanlungan, isang lugar na laging puno ng tawanan. Ang halos buong kabataan ko ay payapa. Pag-uwi mula sa paaralan, kakain ako ng meryendang inihanda ni inay at pagkatapos ay makikipaglaro at magtatakbuhan kasama ang aking mga kaibigan sa plaza ng aming nayon. Noong mga panahong iyon, hindi ko alam kung gaano kalupit ang mundo. Naniniwala lang ako na ang bukas ay magiging kasing saya ng ngayon. Ngunit sa taglamig ng taon kung kailan ako nagdiwang ng aking 12 na kaarawan, nagbago ang lahat. Naaksidente ng malubha ang aking ama sa pabrika. Nagkaroon ng depekto ang isang makina na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang baywang at mga binti. Mahigit 1 buwan siyang naospital at pagkatapos noon, hindi na siya makagalaw kung walang wheelchair. Huwag kang mag-alala, Maria. Ayos lang si Itay, lagi niyang sinasabi, ngunit kahit sa murang edad ko ay nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dating matatag at puno ng buhay niyang tingin ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya sa sarili. Mula nang mangyari ang aksidente, ang kabuhayan ng aming pamilya ay napunta sa mga balikat ni inay. Siya, na isang may bahay, ay biglang kinailangang maghanap ng trabaho. Kahit wala siyang mataas na pinag-aralan o karanasan sa trabaho, ginawa niya ang lahat para sa aming pamilya. Sa huli, nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na patahian malapit sa pabrika kung saan nagtatrabaho dati si Itay. Maria, simula ngayon, kailangan mo akong tulungan sa maraming gawaing bahay. Ha? Pakiusap ni inay bago siya pumasok sa trabaho. Sa edad na 13, pag-uwi ko mula sa paaralan, ako na ang gumagawa ng mga gawaing bahay at nag-aalaga sa aking ama. Ang pagtutupi ng damit, paghuhugas ng pinggan, at pag-abot ng mga kailangan ni Itay ay naging parte na ng aking pang-araw-araw na gawain. Sa paaralan, sinusubukan kong mag-focus sa pag-aaral, ngunit hindi maalis sa isip ko ang mga alalahanin sa bahay. Habang nasa klase, palaging sumasagi sa isip ko, ayos lang kaya si Itay ngayon? Hindi kaya nahihirapan si inay? Sa kabila nito, sinikap kong laging nakangiti. Naisip ko kasi na mas masasaktan ang aking ama kung makikita niya akong nag-aalala. Habang lumilipas ang panahon, lalong humirap ang aming pamumuhay. Mabigat ang gastusin sa pagpapagamot ni Itay at ang sahod ni inay ay sapat lamang para sa aming mga pangunahing pangangailangan. Bawasan ko ang pagbili ng mga gamit sa eskwela at ang pagsama sa mga kaibigan. Sa halip, nagsimula akong kumita ng kaunting pera sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga simpleng utos sa kalapit na tindahan. Habang bumabalot sa aming pamilya ang anino ng kahirapan,
Ang aking kaibigan mula pagkabata na si Clara ay lalong nagniningning. Ang mga magulang ni Clara ay naging matagumpay sa negosyo ng pag-export ng kape mula sa Colombia at ang kanilang pamilya ay lalong yumaman. Noong una, si Clara ay mabait pa rin sa akin. Ngunit habang tumatagal, isang hindi nakikitang pader ang nagsimulang mabuo sa pagitan namin. Nang kami ay pumasok sa high school, lalong tumaas ang pader na iyon. Si Clara ay pumapasok na may dalang mga branded na bag at dumadalo sa mga party tuwing katapusan ng linggo. Samantala, ako ay ilang taon nang nagsusuot ng iisang uniforme. Ang perang pinaghirapan ni inay sa pagtatrabaho hanggang gabi ay sapat lamang para sa aking matrikula. Maria, may party sa bahay sa weekend. Gusto mong pumunta? Minsan ay inaanyayahan ako ni Clara. Halos lagi akong tumatanggi. Nahihiya ako sa aking mga luma at gasgas na damit at sapatos sa harap nila. Bukod pa roon, kung may oras man akong pumunta sa party, mas kailangan kong alagaan ang aking ama. Isang araw, habang naghahanda kami para sa college entrance exams, nagkita kami ni Clara sa library ng paaralan. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan at pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano na mag-aral sa Amerika. Gusto ko ring magkolehiyo, ngunit sa kalagayan ng aming pamilya, ito ay isang pangarap na imposibleng abutin. Sa araw na iyon, nilakasan ko ang aking loob at lumapit kay Clara. Pwede ba akong sumabay sa inyo mag-aral? Saglit niya akong tiningnan, pagkatapos ay may ibinulong sa kanyang mga kaibigan at silang lahat ay naghagikhikan. Ang sumunod na sinabi ni Clara ay nananatili pa rin sa aking isipan hanggang ngayon. Maria, sa totoo lang, hindi ba't naghihirap ka dahil sa mga magulang mo? Anong mapapala mo sa pag-aaral? Sa kalagayan ng pamilya ninyo, pangarap na lang ang makapagkolehiyo. Sa sandaling iyon, may gumuho sa loob ko. Hindi ako nakasagot at umalis na lamang ako. Habang nakatayo mag-isa sa pasilyo at pinipigilan ang aking mga luha, kinamuhian ko ang aking sarili. Bakit hindi ako nakasagot? Bakit hindi ko na ipagtanggol ang aking mga magulang? Mula sa araw na iyon, hindi ko na matatawag na kaibigan si Clara. Pagkatapos kong magtapos ng high school, isinuko ko ang pangarap kong magkolehiyo. Umiiyak na tumutol si inay, ngunit buo na ang aking desisyon. Inay, kailangan ko na ring kumita ng pera. May mga gastusin pa para sa pagpapagamot ni Itay at masyadong mabigat kung ikaw lang mag-isa ang nagtatrabaho. Sa huli, tinanggap din ni inay ang katotohanan. Pumasok ako sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang aking ina. Nagtatrabaho ako mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At minsan ay nag-overtime pa. Tiniis ko ang sakit kapag natutusok ng karayom ang aking daliri at ang pananakit ng aking likod. Pag-uwi sa bahay, inaalagaan ko si Itay at ginagawa ang mga gawaing bahay. Mahirap ang bawat araw, ngunit nakakayanan ko sa isiping nakakatulong ako kahit kaunti sa aking mga magulang. Paminsan-minsan, nakakarating sa akin ang mga balita tungkol kay Clara. Nakapasok siya sa isang unibersidad sa Amerika at nagpo-post ng mga larawan ng kanyang marangyang buhay sa campus sa social media. Minsan, nakakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Maria, kumusta? Magbabakasyon ako sa Europa sa susunod na spring break. Ngunit ang mga ganoong mensahe ay puro pagyayabang o paraan para maliitin ako. Sa bahay, unti-unting lumalala ang kalagayan ni Itay. Hindi lamang ang sakit sa katawan, kundi pati na rin ang sugat sa kanyang puso ay lumalalim. Ang aking ama, na dating nagsusumikap para sa aming pamilya, ay itinuturing na ngayon ang sarili bilang isang pabigat. Dahil sa nangyari sa akin, naghihirap kayong lahat. Madalas niyang bulong. Gusto kong ibalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Kaya pagkatapos ng trabaho, sinasamahan ko siyang manood ng telebisyon. Partikular siyang naging interesado sa mga kwento tungkol sa ibang bansa. Ang mga kwento tungkol sa ibang mundo, sa ibang mga posibilidad, ay tila nagpapalimot sa kanya kahit pansamantala sa hirap ng katotohanan. Nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame, napaisip ako. Makakayanan ko pa bang magpatuloy ng ganito? Pagod na ang buong pamilya. Malalim na ang mga guhit sa mukha ni inay. At ang tingin ni Itay ay lalong nanghihina sa bawat araw. Maging ako,
Sa edad na 20, ay unti-unti nang nawawalan ng pag-asa sa hinaharap. Nang gabing iyon, kasabay ng malalim na buntong hininga, tumulo ang aking mga luha. Ngunit sa gitna ng mga luhang iyon, may nagsimulang umusbong. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan ng pagbabago. Hindi ko pa alam kung anong pagbabago ang kailangan o paano ito gagawin. Ngunit ang maliit na desisyong iyon, lingid sa aking kaalaman, ang magiging unang hakbang sa pagbabago ng aking buhay. Minsan, itinutulak ko ang wheelchair ni Itay papunta sa sala at magkasama kaming nanonood ng telebisyon. Gusto kong kahit paano ay maibsan ang kanyang kalungkutan. Habang naglilipat ng channel, napunta kami sa isang palabas tungkol sa Pilipinas. Ang aking ama, na laging interesado sa kultura ng ibang bansa, ay nanlaki ang mga mata at sinabing gusto niyang panoorin iyon. Anong bansa iyan? Tanong ni Itay. Pilipinas po, Itay, sagot ko. Ang mga tanawin ng makabagong lungsod at ang abalang galaw ng mga tao ay bumungad sa screen. Hindi ko rin alam ang maraming bagay tungkol sa Pilipinas, ngunit ipinaliwanag ko sa kanya ang mga natutunan ko sa paaralan. Mula noon, naging gawin na naming manood ng mga dokumentaryo tungkol sa Pilipinas gabi-gabi. Noong una, ito ay para lamang sa libangan, ngunit unti-unti, nagpakita si Itay ng malalim na interes sa kasaysayan at pag-unlad ng Pilipinas. Partikular siyang humanga sa kwento kung paano ang Pilipinas, mula sa pagiging isang bansang agrikultural, ay lumago at naging isa sa mga Asian Tiger Cub economies. Maria, alam mo ba, ang bansang iyan ay halos wasak pagkatapos ng digmaan, pero tingnan mo ngayon, lahat sila ay nagsikap at ganito sila umunlad. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may sigla sa boses ni Itay. Natuwa ako sa nakita ko, kaya nagsimula akong maghanap ng iba pang impormasyon tungkol sa Pilipinas. Sa mga librong hiniram ko sa aklatan, nalaman ko ang tungkol sa proseso ng pag-unlad ng Pilipinas. Nagulat ako sa katotohanang kahit na isang bansang nasalanta ng digmaan noong dekada 50, mabilis itong umunlad simula dekada 60 dahil sa tiyaga ng mga mamamayan nito at pamumuhunan sa edukasyon. Nang ikwento ko ito kay Itay, naramdaman niya ito na parang sarili niyang kwento. Kaya palang magbago ng tao kapag nagsisikap, madalas niyang bulong. Ang mga kwento tungkol sa Pilipinas ay pansamantalang nagpalimot sa aking ama sa hirap ng katotohanan. Ngunit ang mas mahalaga, muli nitong pinasiklab ang nawala niyang pag-asa. Habang nagpapatuloy ang aking mga araw sa pabrika, sinisingit ko ang pagpunta sa isang internet cafe para magsaliksik pa tungkol sa Pilipinas. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan nito, mga trabaho at buhay ng mga dayuhan doon. Karamihan sa impormasyon ay nasa Ingles. Ngunit sa tulong ng aking natutunan sa high school, naiintindihan ko naman ang pangkalahatang ideya. Isang hapon, mas maaga akong nakauwi mula sa trabaho. Nakita ko si Itay na mag-isang nakatingin sa labas ng bintana. Nang lumapit ako, maingat siyang nagsalita. Maria, ano sa tingin mo kung subukan mong pumunta sa Pilipinas? Nagulat ako sa kanyang sinabi at hindi ako nakapagsalita. Ang Pilipinas ay nasa kabilang panig ng mundo, at iba ang wika at kultura, at higit sa lahat, hindi ko kailanman naisip na iwan ang aking mga magulang at magpunta sa ganoon kalayong lugar. Itay, ano po ang sinasabi ninyo? Kailangan ko pong alagaan kayo ni Inay dito. Nanginginig ang aking boses. Ngunit ang tingin ni Itay ay buo at desidido, isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Mas masakit para sa akin na makita kang sinasakripisyo ang iyong kabataan para sa amin dito. Napaiyak ako sa sinabi ni Itay. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Inay, nagkaroon kami ng pulong pampamilya. Nagulat din si Inay noong una, ngunit agad siyang sumang-ayon sa opinyon ni Itay. Maria, kami ay mananatili dito. Pero ikaw, iba ka, bata ka pa, at may pagnanais na matuto. Sa Colombia, gaano ka man magsumikap, may hangganan. Tumagos sa puso ko ang mga salita ni Inay. Akala ko, isinakripisyo ko ang aking mga pangarap para sa aking pamilya, ngunit sa katunayan, marami rin silang tiniis para sa akin. Ilang araw akong nag-isip ng malalim. Ang pagpunta sa Pilipinas ay isang malaking pakikipagsapalaran. Natatakot akong magsimula sa isang lugar kung saan hindi ko alam ang wika at wala akong kakilala.
Ngunit alam ko rin na kung magpapatuloy ang aming kasalukuyang buhay, mas lalo lang kaming mapapagod lahat. Habang hindi pa ako makapagdesisyon, naglakad-lakad ako sa aming lugar at napadaan sa tapat ng bahay ni Clara. Ang dating simpleng bahay ay isa ng marangyang mansyon na may malaking gate at hardin. Sakto namang nakita kong bumababa si Clara mula sa isang mamahaling kotse. Hindi niya ako napansin, ngunit sa sandaling iyon, may biglang nagbago sa aking isipan. Bakit kailangan kong manatili dito? Walang dahilan para hindi ko subukan. Nang gabing iyon, sinabi ko sa aking mga magulang na desidido na akong pumunta sa Pilipinas. Natuwa sila, ngunit may mga praktikal na problema pa rin kailangang harapin. Paano ako kukuha ng visa? Paano ako maghanap ng trabaho? At higit sa lahat, ang gastos. Ang aming kapitbahay, si Tito Jorge, na dating katrabaho ni Itay, ang nag-alok ng tulong. Si Tito Jorge ay isang negosyante na palaging naglalakbay sa pagitan ng Colombia at Pilipinas. Nang tawagan siya ni Itay, agad siyang pumayag na tumulong. May kakilala ako sa Pilipinas na naghahanap ng mga dayuhang staff. Isa itong multinational na kumpanya at kung marunong kang mag-Ingles, malaki ang tsansa mong matanggap. Nagbigay ng pag-asa ang mga salita ni Tito Jorge. Agad akong naghanda ng resume at kumuha ng pagsusulit para patunayan ang aking kaalaman sa Ingles. Ang paghihintay ay parang napakatagal. Gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, tinitingnan ko ang aking email, nag-aabang ng sagot. Lumipas ang isang buwan at sa wakas, dumating ang tugon. At ito ay isang positibong sagot. Ipinahayag ng kumpanya sa Pilipinas ang kanilang intensyon na kunin ako. Ang departamento kung saan ako magtatrabaho ay ang Latin American Market Development Team kung saan mahalaga ang kakayahan sa Espanyol at Ingles. Ang problema na lang ay ang visa. Ipinakilala ako ni Tito Jorge sa isang immigration lawyer na kakilala niya at tinulungan niya ako sa proseso ng pag-apply para sa working visa. Mula sa paghahanda ng mga dokumento hanggang sa interview, lahat ay bago sa akin, ngunit dahan-dahan kong nilagpasan ang bawat hakbang. Nang matanggap ko ang balitang aprobado na ang aking visa, halo-halong tuwa at takot ang naramdaman ko. Nag-book ako ng flight at sinimulang ihanda ang aking mga gamit. Ibinili ako ni Inay ng ilang bagong damit at binigyan ako ni Itay ng isang maliit na picture frame na may lumang litrato ng aming pamilya. Marahil, ito ay para hindi ko sila makalimutan. Siyempre, hinding-hindi ko sila malilimutan. Isang linggo bago ang aking pag-alis, bigla akong kinabahan. Tama ba talaga ito? Paano ako mabubuhay sa isang bansang hindi ko alam ang salita? Gabi-gabi, hindi ako makatulog dahil sa mga iniisip na iyon. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga mata ng aking mga magulang na puno ng tiwala, pinapalakas ko ang aking loob. Sa huling araw ko, nagsumite ako ng resignation sa pabrika. Ang mga katrabaho ko ay bumati sa akin habang nalulungkot sa aking pag-alis. Maria, ang tapang mo talaga. Siguraduhin mong magtatagumpay ka at babalik dito. Ang kanilang suporta ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Pag-uwi sa bahay, habang tinitingnan ko ang aking mga bagahe, tahimik na pumasok si Inay sa aking kwarto. May hawak siyang maliit na sobre. Ito ang inipon namin para sa iyo. Hindi ito malaki, pero sana makatulong sa pagsisimula mo ng bagong buhay sa Pilipinas. Nang buksan ko ang sobre, nakita ko ang perang unti-unting inipon ng aking mga magulang. Tahimik kong niyakap si Inay. Sa aming huling hapunan, matagal na panahon bago muling napuno ng tawanan ng aming pamilya. Habang kumakain ng tradisyonal na pagkaing Colombian na inihanda ni Inay, pinag-usapan namin ang mga posibleng mangyari sa aking buhay sa Pilipinas. Inilabas ni Itay ang isang mapa at ipinaliwanag habang tinuturo ang lokasyon ng Pilipinas. Ito ang Maynila. Dito ka magtatrabaho. Isa raw ito sa mga pinakamodernong lungsod sa mundo. Habang lumalalim ang gabi, naging mas seryoso ang aming usapan. Hinawakan ng mahigpit ni Itay ang aking kamay at sinabi, Maria, kung mahirapan ka, puwede kang umuwi anumang oras. Pero huwag kang susuko nang hindi mo sinusubukan ang iyong kakayahan. Ikaw ang aming pinagmamalaking anak. Dagdag pa ni Inay. Sa simula, mahihirapan ka dahil lahat ay bago. Pero ang iyong katapatan at mabuting puso
ay magniningning saan ka man magpunta. Mapapansin ng mga tao ang ganyang kabutihan. Kinabukasan, sa taxi papuntang airport, tinitingnan ko ang tanawin ng Medellin sa labas ng bintana, itinatatak sa aking isipan. Ang mga bundok, ang makukulay na bahay, at ang mga taong abala sa kanilang buhay. Ang isiping lahat ng ito ay magiging parte na lang ng aking nakaraan ay nagpabigat sa aking dibdib. Pagdating sa airport, pagkatapos mag-check-in, huli akong nagpaalam sa aking mga magulang. Pinipigilan ni inay ang kanyang mga luha, ngunit sa huli ay tumulo rin ito. Si Itay, nakaupo sa kanyang wheelchair, ay sinusubukang magpakatatag. Magtatagumpay po ako at babalik. Mag-ingat po kayo hanggang sa araw na iyon. Nanginginig ang aking boses. Bago pumasok sa security check, huli akong lumingon. Ang aking mga magulang ay nakatayo pa rin doon, nakatingin sa akin. Nakita kong sinubukan ni Itay na tumayo mula sa kanyang wheelchair at humakbang, para bang sinasabi niya, "Kaya mo yan." Sa loob ng eroplano, nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng tanawin ng Medellin. Aalis na talaga ako, patungo sa isang bagong simula. Halo-halong kaba at pananabik ang aking naramdaman, ngunit isa lang ang sigurado, desidido akong magtagumpay at bumalik. Habang umaakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, kinuha ko ang litrato sa loob ng aking pitaka at tinitigan ito. Hintayin niyo ako! Babalik ako! At doon, nagsimula ang aking paglalakbay, patungong Pilipinas. Ang unang hakbang sa isang mundong hindi ko pa kilala. Pagkatapos ng isang connecting flight at mahigit isang buong araw na biyahe, nakarating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa sandaling bumaba ako ng eroplano, lahat ay iba. Ang kalinisan at kaayusan ng airport ang unang napansin ko. Malayo sa maingay na airport ng Colombia. Lahat ng mga karatula ay nasa Filipino, na may kasamang Ingles paminsan-minsan. Nakahinga ako ng maluwag na may mga sign sa Ingles, ngunit ang mga salitang Filipino ay parang mga guhit lamang sa aking paningin at hindi ko mabasa. Matapos ang immigration at makuha ang aking bagahe, sinunod ko ang direksyong ipinadala ng kumpanya at nagtungo sa labasan ng airport. Gaya ng napag-usapan, isang empleyado ng kumpanya ang naghihintay. May hawak na placard na may pangalan ko. Sinalubong niya ako ng isang magiliw na ngiti. "Miss Maria, welcome to the Philippines. I'm Mr. Santos from the HR department." Magaling siyang mag-Ingles. At sa isang di pamilyar na lugar, nakaramdam ako ng ginhawa sa unang mabait na mukha na nakita ko. Sinamahan ako ni Mr. Santos sa sasakyan ng kumpanya. Ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana ay kahanga-hanga. Matataas na gusali, malalawak na kalsada, mga sasakyang maayos ang takbo ibang-iba sa Medellin. Habang bumibiyahe, itinuturo ni Mr. Santos ang mga pangunahing lugar at landmark ng Maynila. Lahat ay bago sa aking paningin at tango lang ako ng tango. Nakarating kami sa condominium unit na inilaan ng kumpanya. Ito ay isang maliit ngunit malinis na studio unit, kumpleto sa lahat ng kailangan. Kama, lamesa, maliit na kusina, at banyo sobra pa sa sapat para sa isang taong mag-isang maninirahan. Mabilis na ipinaliwanag ni Mr. Santos ang mga kalapit na pasilidad at kung paano gumamit ng pampublikong transportasyon bago siya umalis. "Please come to the office tomorrow at 9 a.m. I'll be waiting for you at the lobby." Nang maiwan akong mag-isa, tinitigan ko ang di pamilyar na syudad mula sa bintana. Doon ko lang naramdaman, nasa Pilipinas, na talaga ako. Nagpadala ako ng mensahe sa aking mga magulang na ligtas akong nakarating at maagang natulog para labanan ang jet lag. Ngunit dahil sa pananabik at kaba, hindi ako agad nakatulog. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng aking alarm. Unang araw sa trabaho. Nagsuot ako ng pinakamaayos kong damit at, gaya ng turo ni Mr. Santos, sumakay ng tren papunta sa opisina. Nag-alala ako na baka maligaw sa komplikadong sistema ng tren, ngunit buti na lang at organisado ang pampublikong transportasyon sa Maynila. May mga gabay din sa Ingles, kaya nakarating ako sa gusali ng kumpanya nang walang gaanong problema. Nagkita kami ni Mr. Santos sa lobby at sabay kaming pumunta sa HR department. Doon,
Binigyan ako ng orientation tungkol sa mga patakaran ng kumpanya at sa kapaligiran ng trabaho. Ang departamento kung saan ako magtatrabaho ay ang Global Marketing Team na namamahala sa pagpasok sa merkado ng Latin America. Sa kabutihang palad, Ingles ang pangunahing wika sa team na ito, kaya hindi ko masyadong kailangang alalahanin ang problema sa wika. Sa unang team meeting, nakilala ko ang aking mga kasamahan. Pinamumunuan ni Ginoong Reyes. Ang team leader, may kabuuang 7 miyembro ang team. Lahat sila ay mabait na tumanggap sa akin, ngunit iba-iba ang kanilang galing sa Ingles. Ang ilan ay matatas, habang ang iba ay simpleng pagbati lang ang kayang sabihin. Humanga sila na kaya kong magsalita ng Espanyol at Ingles. Wow, ang galing mo naman. 2 wika ang kaya mong salitain ng matatas. Sa ganitong reaksyon, unang beses kong naramdaman na ang aking kakayahan ay maaaring maging mahalaga dito. Ang mga unang linggo ay puro pag-adjust. Abala ako sa pag-aaral ng sistema ng trabaho, pag-unawa sa kultura ng kumpanya, at pag-alam kung paano makipag-ugnayan sa aking mga kasamahan. Ang kultura sa trabaho sa Pilipinas ay iba sa Colombia. May paggalang sa nakatataas at mas sistematiko ang paraan ng pagtatrabaho. Noong una, nanibago ako sa mga pagkakaibang ito, ngunit unti-unti rin akong nasanay. Ang hadlang sa wika ay nanatiling isang malaking hamon. Kapag sa gitna ng meeting ay biglang nag-uusap sa Filipino ang aking mga kasamahan, pakiramdam ko ay lubos akong naiwan. Sinusubukan kong ngumiti na lang, ngunit sa loob-loob ko ay nakakaramdam ako ng pagkabigo. Nagpasya akong kailangan kong mag-aral ng Filipino. Pati sa labas ng trabaho, lahat sa pang-araw-araw na buhay ay isang hamon. Maging sa pagkain ay nahirapan ako. Marami sa mga pagkaing Pilipino ay maanghang o may kakaibang lasa. Noong unang beses kong kumain ng balut, napaiyak ako sa kakaibang lasa nito, ngunit unti-unti rin akong nasanay sa mahiwagang lasa nito. Kapag namimili sa supermarket, lahat ng produkto ay may etiketang Filipino, kaya kailangan kong laging tingnan ang mga larawan. Pagkalipas ng 1 buwan, unti-unti na akong nasasanay sa trabaho, naiintindihan ko na ang daloy ng mga gawain, at nakikipag-ugnayan na rin ako kahit paano sa aking mga kasamahan. Lalo na si Ginoong Reyes, mataas ang tingin niya sa aking kakayahan sa trabaho. Dahil sa iyo, Miss Maria, mas nauunawaan na ng aming team ang merkado sa Latin America, ngunit hindi lahat ay mabait. Si Ginoong Cruz, isa sa mga manager, ay madalas sumubok ng mga hindi kinakailangang paglapit. Sa mga kainan pagkatapos ng trabaho, uupo siya sa tabi ko at aakbayan ako o mag-aanyaya na mag-usap kami ng kaming dalawa lang dahil may tanong daw siya sa trabaho. Magalang akong tumatanggi, ngunit nagpapatuloy pa rin ang kanyang mga pagsubok. Nahirapan akong alamin kung ito ba ay dahil sa pagkakaiba ng kultura o personal na problema niya. Sa unang araw ng sahod, halos hindi ako makapagsalita sa gulat nang makita ko ang halagang pumasok sa aking bank account. Mahigit 4 na beses ito ng sahod na natatanggap ko sa Colombia. Nang tingnan ko ang payslip, nakita kong bukod sa basic salary, may kasama pang iba't ibang allowance. Sa mabilis na kalkulasyon, nalaman kong ang kikitain ko dito sa loob ng 2 taon ay katumbas na ng 10 taon kong pagtatrabaho sa Colombia. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano katalino ang naging desisyon ng aking mga magulang. Ipinadala ko ang kalahati ng aking unang sahod sa aking mga magulang. Ang natira ay ginamit ko para sa mga gastusin at sa matrikula sa isang Filipino language school. Tuwing Sabado, nagsimula akong pumasok sa language school. Nagsimula ako sa alpabeto at humanga ako sa pagiging sistematiko nito. Unti-unti, natuto ako ng mga simpleng pagbati at pang-araw-araw na pag-uusap at dahan-dahan ding tumaas ang aking kumpiyansa. Pagkalipas ng 6 na buwan sa kumpanya, naging matatag na ang aking posisyon. Lubos ko nang nauunawaan ang daloy ng trabaho at nakikipag-usap na rin ako ng maayos sa aking mga kasamahan. Ang aking kaalaman sa Filipino ay unti-unti ring umuunlad at kaya ko nang makipag-usap sa simpleng Filipino. Dahil dito, mas naging mainit ang pagtanggap sa akin ng aking mga katrabaho. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kumpanya. Inilipat ako sa Global Marketing Division 2. Ang bagong team na ito ay namamahala sa mga merkado sa Asia at Latin America ng sabay. Sa unang team meeting,
nakilala ko ang aking mga bagong kasamahan. Isa sa kanila, si Kenji Sato. Si Kenji ay iba mula sa unang tingin pa lang. Malinis ang kanyang suot na suit, maayos ang buhok, at mahinahon ang boses. Hindi siya tulad ng ibang kasamahan na labis ang kabaitan o tinitingnan ako na may halong pag-uusisa. Sa halip, sinasabi lamang niya ang mga kinakailangang bagay. Miss Maria, ito ang iyong mesa. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Noong una, pakiramdam ko ay malamig ang kanyang pag-uugali. Ngunit habang tumatagal, nalaman kong ganoon talaga ang kanyang personalidad. Si Kenji ay pantay-pantay makitungo sa lahat at sa trabaho, siya ay napakametikuloso at responsable. Magaling din siyang mag-Ingles, kaya walang problema sa aming komunikasyon. Sa aming unang proyekto, inatasan kaming bumuo ng diskarte para makapasok sa merkado ng Brazil. Ako ang naatasang magsaliksik tungkol sa kultura at gawin ng mga mamimili sa Brazil, habang si Kenji naman ang namamahala sa marketing strategy at budget ng kumpanya. Habang nagtatrabaho kami ng magkasama, unti-unti kong nakita ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya palasalita, ngunit palagi niyang nirerespeto ang aking opinyon at tumutulong lamang kapag kinakailangan. Minsan, nag-overtime ako hanggang gabi para ihanda ang isang presentasyon. Nag-overtime din si Kenji para sa kanyang trabaho. Lampas 10:00 na ng gabi at gutom na ako, ngunit halos lahat ng kainan sa paligid ay sarado na. Noong mga oras na iyon, tahimik siyang lumapit at nagtanong, "Nakahapunan ka na ba?" Kung hindi pa, may alam akong kainan na bukas 24 oras. Gusto mo bang sumabay? At doon nangyari ang aming unang hapunan. Isang simpleng eatery na nagbebenta ng mga pagkaing tulad ng tapsilog, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng ginhawa habang nakikipag-usap sa isang tao. Tinanong ni Kenji ang tungkol sa aking bayan at pamilya, at nagpakita ng tunay na interes kung nahihirapan ba akong masanay sa buhay sa Pilipinas. Mula noon, madalas na kaming sabay kumain ng hapunan kapag may overtime. Unti-unti, mas nakilala ko si Kenji. Siya ay taga Maynila, nag-aral ng business administration sa kolehiyo, at pumasok agad sa kumpanyang ito pagkatapos magtapos. Ang kanyang mga libangan ay pag-akyat ng bundok at pagbabasa. Tahimik siyang tao, ngunit mabait kapag naging malapit na kayo. Higit sa lahat, hindi niya ako tinatratong espesyal dahil dayuhan ako o minamaliit. Ang pakikitungo niya sa akin bilang isang individual ang pinakakomportable sa lahat. Nang nasa huling yugto na ang proyekto sa Brazil, gabi-gabi kaming nagtatrabaho ng magkasama. Isang araw bago ang huling presentasyon, habang sinusuri namin ang lahat ng materyales, tinapik ni Kenji ang aking balikat. "Magaling ang ginawa mo, Maria. Dahil sa iyo, sa tingin ko magiging matagumpay ang proyektong ito." Sa sandaling iyon, unang beses ko siyang nakita bilang isang lalaki. Ang kanyang mainit na tingin at magiliw na boses ay biglang naging iba sa aking pandinig. Naging matagumpay ang proyekto, at unti-unti ring nagbago ang aming relasyon. Pati sa labas ng trabaho, dumalas ang aming pagsasama tuwing katapusan ng linggo para mamasyal sa Maynila at maranasan ang kulturang Pilipino. Ipinakita sa akin ni Kenji ang mga magagandang lugar tulad ng Intramuros at ang mga parke sa tabi ng Manila Bay, at ipinakilala ko naman sa kanya ang mga pagkain at musika ng Latin America. Isang hapon ng taglagas, habang nasa isang rooftop bar kami natanaw ang buong lungsod ng Maynila, lumamig ang hangin. Kusa na lamang hinawakan ni Kenji ang aking kamay. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman na may espesyal na damdamin sa pagitan namin. Walang nagsalita, magkahawak kamay naming pinagmasdan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang buhay sa Pilipinas ay puno pa rin ng mga hamon. Ang hadlang sa wika, pagkakaiba ng kultura, at ang paminsan-minsang kalungkutan. Ngunit ngayon, mayroon na akong taong makakasama sa lahat ng ito. Bagamat mahirap ang bawat araw, kasabay nito ang kaligayahan at pananabik. Ang bagong simula sa isang dayuhang lupain ay nagdala sa akin ng higit pa sa aking inaasahan. Ang aking buhay sa Pilipinas ay hindi ko na malayang nasa 3 taon na pala. Ang lugar na ito, na noong una ay puno ng bagay na hindi ko kilala, ay naging parte na ng aking buhay. Medyo matatas na rin ako mag-Filipino,
at matatag na ang aking posisyon sa kumpanya. Higit sa lahat, lalong lumalim ang relasyon namin ni Kenji at naging mahalaga kami sa isa't isa. Sa loob ng panahong iyon, patuloy akong nagpapadala ng pera sa aking mga magulang. Nabalitaan kong dahil dito, bumuti ng malaki ang pagpapagamot ni Itay at ang kalagayan ng aming pamilya. Hindi na kailangang magtrabaho ni Inay sa pabrika at unti-unti na ring bumubuti ang kalusugan ni Itay. Ngunit nag-aalala pa rin ako na hindi madali para kay Inay na mag-isang mag-alaga kay Itay. Tuwing tinitingnan ko ang balanse sa aking bank account, nakakaramdam ako ng kasiyahan. Ang perang naipon ko sa loob ng 3 taon ay malaking halaga na sa Colombia. Naisip ko na kaya ko nang bilhan ng mas magandang bahay ang aking mga magulang. Ngunit kasabay nito, lumaki rin ang aking alalahanin. Malapit nang mag-expire ang aking working visa. Sinabi ng kumpanya na tutulungan nila akong i-extend ito. Dahil sa aking magandang performance, may posibilidad pa na ma-promote ako bilang team leader para sa Latin American marketing. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, laging nandoon ang pag-aalala para sa aking mga magulang. Tuwing nakikita ko ang kanilang mga mukha sa aming lingguhang video call, nasasaktan ako sa mga bakas ng pagtanda na malalim na nakaukit sa kanila. Isang araw, habang naglalakad kami ni Kenji sa tabi ng Manila Bay, sinabi ko sa kanya ang aking mga alalahanin. Malapit nang mag-expire ang visa ko. Sabi ng kumpanya, tutulungan nila akong i-renew. Pero nag-aalala ako sa mga magulang ko. Lalo na kay Itay na may kapansanan pa rin, sa tingin ko mahirap para kay Inay na mag-isa siyang alagaan. Tahimik na nakinig si Kenji, ngunit wala siyang ibinigay na partikular na sagot sa araw na iyon. Hinigpitan lamang niya ang hawak sa aking kamay. Pagkalipas ng 1 linggo, inimbitahan ako ni Kenji sa isang restaurant na may tanawin ng Manila Bay. Iba ang kanyang itsura, nakasuot ng suit at tila kinakabahan. Pagkatapos ng hapunan, habang umiinom kami ng alak, may kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Maria, tingnan mo ito. Nang buksan niya ang kahon, lumitaw ang isang kumikinang na singsing. Pakasalan mo ako. Sa sandaling iyon, napuno ng tuwa at pagkalito ang aking puso. Mahal ko si Kenji. Ngunit ang pagpapakasal ay isang desisyon na nasa ibang antas. Kenji, may pamilya akong kailangang suportahan. Ang mga magulang ko sa Colombia, bago ko pa matapos ang aking sasabihin, hinawakan niya ang aking kamay. Alam ko. At handa akong ituring na pamilya ko rin ang pamilya mo, kaya nating suportahan sila ng magkasama. Kung kailangan mong bumalik sa Colombia, handa akong sumama sa iyo. Pero bago iyon, bakit hindi mo muna makilala ang mga magulang ko at pag-usapan natin kung ano ang pinakamagandang paraan para sa ating lahat? Tumulo ang aking mga luha sa tapat na mga salita ni Kenji. Ang kanyang mainit na puso ay tila tumunaw sa lahat ng aking pangamba. Nang gabing iyon, tinanggap ko ang kanyang alok na magpakasal, ngunit sinabi ko na gusto ko munang bumalik sa Colombia para ipakilala siya sa aking mga magulang. Agad na sumang-ayon si Kenji at nagsimula kaming magplano ng aming paglalakbay. Nag-file ako ng leave sa kumpanya at nagplano kaming bisitahin ang Colombia sa loob ng 2 linggo. Nagsimula namang mag-aral si Kenji ng mga pangunahing salita sa Espanyol. Habang pinapanood ko siyang nagsisikap, lalo ko siyang minahal. Nag-book kami ng flight at sinabi sa aking mga magulang na isasama ko ang aking mapapangasawa. Umiyak sa tuwa si Inay sa kabilang linya ng telepono. Dumating na ang araw ng aming flight papuntang Colombia. Pagkatapos ng 3 taon, ang pagbabalik sa aking bayan ay nagdulot ng pananabik sa aking puso. Si Kenji sa tabi ko ay mukhang kinakabahan, ngunit pinakalma niya ako ng isang mainit na ngiti. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Pagdating sa airport ng aking bayan, sinalubong ako ng pamilyar na init at ingay. Mula sa airport, sumakay kami ng taxi papunta sa bahay ng aking mga magulang. Ang tanawin ng aking bayan sa labas ng bintana ay tila parehong di pamilyar at nakakamiss. Si Kenji ay puno ng pagkamangha habang inoobserbahan ang lahat. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang lugar kung saan ka lumaki. Habang dumadaan ang taxi sa kalye malapit sa bahay ng aking mga magulang, may napansin akong pamilyar na mukha, si Clara. Kalalabas lang niya ng isang tindahan at nagtama ang aming mga mata. Saglit na nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata.
Ngunit agad siyang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglakad na parang walang nangyari. Iba sa dati, simple ang kanyang kasuotan at bakas ang pagod sa kanyang mukha. "Kakilala mo?" tanong ni Kenji. "Kaibigan ko noong bata. Ikukwento ko sa iyo mamaya." Bagamat medyo awkward ang sandaling iyon, ang isiping malapit na akong makarating sa bahay ng aking mga magulang ay nagpasaya sa akin. Sa wakas, nakarating kami sa tapat ng aming bahay. Bumukas ang pinto at tumakbo si inay. "Maria, anak ko!" Mahigpit niya akong niyakap at hindi ko rin napigilan ang aking mga luha. Ang 3 taon ay parang isang kisap mata na nag-flashback sa aking isipan. Lumabas si Itay na nakasakay sa wheelchair, ngunit mas malusog siyang tingnan kaysa dati. Sinabi niyang kaya na niyang tumayo mula sa wheelchair at maglakad ng ilang hakbang. Ipinakilala ko si Kenji sa aking mga magulang. Noong una ay medyo awkward dahil sa language barrier. Ngunit nang ako ay maging interpreter at bumati si Kenji sa Espanyol na kanyang natutunan, gumaan ang pakiramdam sa silid. Tinanggap ng aking mga magulang si Kenji na parang isang anak na matagal na nilang hinihintay. Lalo na si Itay. Walang tigil siyang nagtanong kay Kenji tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa hapunan, formal naming ipinaalam ang aming planong magpakasal. Saglit na nagulat ang aking mga magulang, ngunit agad silang napaluha sa tuwa. Sa nakikita naming pag-aalaga niya sa aming anak, wala na kaming mahihiling pa, sabi ni Itay. Tila naantig din si Kenji sa kanyang mga salita. Kinabukasan, inilibot ko si Kenji sa aming nayon. Ipinakita ko sa kanya ang paaralan na pinasukan ko, ang pabrika, at ang mga lugar kung saan ako naglaro noong bata. Ang mga kapitbahay ay masayang bumabati sa akin nang makilala nila ako. "Si Maria ba yan? Nakauwi ka na pala. Nabalitaan naming nagtagumpay ka sa Pilipinas." Ang kanilang pagbati at interes ay nagbigay ng init sa aking puso. Nang kami ay tumigil sa isang lokal na kafe, isang nakakagulat na balita ang aking narinig. Ang pamilya ni Clara ay nasangkot sa isang iligal na negosyo at nawala ang lahat ng kanilang yaman. Yung tatay niya, nasangkot daw sa bentahan ng droga. Nakakulong na ngayon. At si Clara, nagtatrabaho na doon sa pabrika kung saan ka dati nagtatrabaho. Naging komplikado ang aking pakiramdam sa kwento ng may-ari ng cafe. Saglit kong naisip na puntahan si Clara para damayan siya. Ngunit hinawakan ni Kenji ang aking kamay at sinabi, "Mas mabuti sigurong hayaan na lang natin siya. Baka mas lalo lang siyang mahirapan kapag nakita ka niya." Naisip kong tama si Kenji. Minsan, ang pagtulong ay mas nakakasakit pa sa iba. Sa loob ng 1 linggo naming pagbisita sa Colombia, binuo namin ang aming mga plano para sa hinaharap. Pagkatapos ng kasal, maninirahan muna kami sa Pilipinas. Ngunit nangako kaming bibisitahin ang Colombia 2 beses sa 1 taon. Pinag-usapan din namin ang planong imbitahan ang aking mga magulang sa Pilipinas para magpagamot, lalo na ang mungkahi ni Kenji na gamitin ang modernong sistema ng medisina sa Pilipinas para sa rehabilitasyon ni Itay ay talagang nakakaantig. "Itay, siguradong mas bubuti pa po kayo. Maraming magagandang rehabilitation center sa Pilipinas." Dahil sa lalim ng kanyang pagmamalasakit, lalo akong nahulog sa kanya. 1 araw bago kami umalis sa Colombia, naghanda ang aking mga magulang ng isang maliit na party para sa amin. Ang aming mga kamag-anak at kapitbahay ay dumalo at naging isang mainit na pagtitipon iyon na puno ng pagkain at musika. Si Kenji, kahit hindi naiintindihan ang wika, ay tila nabighani sa sigla at init ng pagtanggap ng mga taga-Colombia. Sa eroplano pabalik ng Pilipinas, habang magkatabi kami ni Kenji, binuo namin ang aming hinaharap. Malapit na ang aming kasal at magsisimula kami ng isang bagong pamilya. Marahil sa ilang taon, magkakaroon kami ng mga anak at balang araw, baka makapagsimula kami ng isang negosyo na nag-uugnay sa kultura ng Colombia at Pilipinas. Ang mga posibilidad ay walang hanggan. Pagbalik sa Pilipinas, nagsimula na ang aming masusing paghahanda sa kasal. Nakilala ko ang mga magulang ni Kenji at tinanggap din nila ako ng buong puso. Marahil ay nag-alala sila noong una sa pagkakaroon ng dayuhang manugang, ngunit nang makita nila ang aking kakayahan sa Filipino at pag-unawa sa kultura ng Pilipinas, tila napanatag sila.
napagdesisyonan naming magkaroon ng kasal na pinaghalong tradisyon ng Pilipinas at Colombia. Dahil sa kalusugan ng aking mga magulang, mahirap para sa kanila na bumiyahe pa Pilipinas, kaya inihanda namin ang lahat para makadalo sila sa pamamagitan ng video call. Nangako kaming magkakaroon din ng isang maliit na selebrasyon sa Colombia balang araw. Dumating ang araw ng pagpili ng wedding dress. Marami akong sinukat, at ang huli kong napili ay isang simple ngunit eleganteng disenyo. Habang nakatayo sa harap ng salamin, suot ang damit, hindi ko napigilang mapaluha. Ang isang mahirap na dalaga mula sa Colombia ay magsisimula na ngayon ng bagong buhay sa Pilipinas. Para itong isang panaginip. Nang makita ni Kenji ang itsura ko, kumislap ang kanyang mga mata. Napakaganda mo, Maria. Ngunit higit pa sa kanyang mga salita, ang pagmamahal sa kanyang mga mata ang mas nakakaantig. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang taong ito ang magbibigay liwanag sa aking buhay. Ngayon, isang buwan na lang bago ang aming kasal. Mula sa kumpanya, natanggap ko ang balita ng aking promosyon kasabay ng aking wedding leave. Si Kenji naman ay pinagkatiwalaan ng isang mahalagang proyekto sa kanyang kumpanya. Lahat ay umaayon sa plano. Minsan, sa gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng Manila Bay, binabalikan ko ang nakalipas na 3 taon. Ang kaba at kalungkutan noong una akong dumating sa Pilipinas at ang kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Ang bansang Pilipinas ay nagbigay ng bagong buhay sa akin at sa aking pamilya. Ang mga oportunidad na hindi ko man lang maisip sa Colombia ay naging totoo dito. Alam kong hindi laging magiging madali ang buhay sa hinaharap. Ang buhay sa ibang bansa, ang pagkakaiba sa kultura, at ang pag-aalala sa aking mga magulang na nasa malayo, ngunit ngayon, ang isiping hindi na ako nag-iisa ay nagbibigay sa akin ng malaking lakas. Kasama si Kenji, pakiramdam ko ay kaya kong lagpasan ang anumang pagsubok. Bukas, pupunta kami ni Kenji para sa huling pagsusuri sa venue ng aming kasal. At sa weekend, final na namin ang plano para sa aming honeymoon sa Palawan. Hindi man perpekto ang lahat, sapat na itong masaya. Ngayon, handa na akong tumakbo patungo sa mas malaking kaligayahan. Habang nagpapasalamat sa mga regalong dala sa akin ng bagong simula sa Pilipinas, dahan-dahan akong hahakbang patungo sa isang mas magandang bukas.